paano sila nagkasama-sama o paano sila nagkaisa ng isip na magsalita na meron bang kumausap sa kanila? Meron ba silang tinawagan? O tulad si Gutesa, 'di ba? Isa ka Kong Mike sa nilapitan. Dito sa grupong ito sa 18, meron bang ganon? Ang pagkakalam ko dito, Jerry, meron sila kasing mga sinasabing mga commanding officers. Hindi naman commanding kasi retired na naman silang lahat. Pero may mga involved na mga colonel, may involved na general. Ito din yung mga kasama ni Congressman Saldico. Kaya ko nabanggit yung mga retiradong mga opisyal dahil sila yung luminya na kung maaaring makausap yung mga sundalo. At mula doon, nagkaroon na ng direktang pag-uusap kay Atty. Levy. Itong mga sundalo natin, yung mga Marines. And nagkaroon sila ng pagkakaisa na talagang magkaroon ng paglahad. Kung titingnan nyo, joint affidavit yun eh. Isang buong affidavit yun. Pero iba-iba naman talaga ang kanilang isinagawa. Kunyari, may mga na-involved sa ICC, sa pagdi-deliver, sa mga iba't ibang kongresista na nakakalagay doon, no? Mga senador, iba-ibang grupo yun eh, na hindi naman isang 18 na nakasama sila. Pero ginawa nila isang buong affidavit na ang ibuno nila ng paglalahad. Na isa lang. Dito. Isa lang affidavit para sa kanilang lahat. Pero ito ba in coordination o with Congressman Zaldico? Ginawa ba nila ito ng nalalaman o may timbre o may impormasyon galing kay Zaldico? Dahil sabi mo nga, yung mga sinabi noon ni Zaldico at ni Gutesa ay tumutugma sa sinasabi ngayon ng 18 Marines. Wala silang direktang pagtutugma kung dun sa mga sinabi. Pero kung nare-recall ninyo, nung nag-file kami ng impeachment complaint na nakapag-usap kami ni Congressman Saldico, di ba, ang una kong binanggit doon, sabi ko, Saldi, pagka lumabas to, kukunin ka namin as witness at wala kaming iniiling sa'yo, kundi sabihin mo lang yung sinabi mo doon sa video. Siguro maaaring magdetalye tungkol doon sa mga binanggit mo. At doon naman ay pumayag siya. At dito naman sa particular na sitwasyon na to, ang sinabi ko lang na may mga lalabas. May lalabas kang mga tao at magsasalita. Hindi alam ni Saldi kung sino-sino yung mga to at ano ang mga sasabihin nila. So siguro, mula ngayon, hindi ko alam kasi si Congressman Saldi naman, hindi ko na, kumbaga ang direkta namin, di direktang pag-uusap eh. Meron kami dinadaanan na platform na doon kami nakakapag-usap. Pero sa palagay ko naman, dahil wala naman sinabi yung mga sundalo niya na labag o labas doon sa mga binanggit niya. Siguro, at most, yung binanggit lang yung pagdi-deliver ng pera, siya siguro makakapagbigay mismo ng detalye, substansya. Ano ba talaga yun? Particular dito yung $100 million na binabanggit ninyo. Di ba? Nung matanong ko yan kay Saldi noong araw, ang sinabi niya lang sa akin, hindi ko alam yan, pero toong may pera. May binigay ako ng pera kay Mark Teskay at Paul Estrada. At nabanggit din, no? Si Senator Trillanes doon sa aming pag-uusap. Siya mismo yung nagsabi na wala akong alam, si Senator Trillanes ang may alam dyan. So alam na ni Kong Saldi itong gagawin ng 18 Marines? More or less alam niya. Hindi eksaktong alam niya yung detalye kasi hindi niya alam kung sino yung mga tao. Pero more or less alam niya. Dahil nga siguro wala siya dito at hindi niya rin nakakausap. Dahil wala na sa kanya tong mga to eh. Wala na sa trabaho. Ito yung mga nag-aalisan sa trabaho na tapos sila nitong Enero ng taong ngayon, 2026.